Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng tatlong larawan. Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng tatlong larawan. Ako si Yu Eliserio at ako ang autor ng tatlong larawan. Magbabasa ngayon ako mula sa tatlong larawan. Nagsimulang kumanta si Amp. Kanta ng kuya niya. Hey Mr. Gagamba, lilipat ka ng bahay. Hey Mr. Gagamba, ikaw ba'y masaya? Talaga. Pinagkakagat siya ng lamok pero hindi siya makapambugaw. Basa ng sabon ang mga kamay niya. Dapat nagbukas muna siya ng Spotify bago maghugas. Pero hindi. Sapat na ang kanta ng kuya niya. Hey Mr. Gagamba. Isa iyon sa mga hilig nilang magkapatid. Biglaang pag-iimbento ng bagong lyrics para sa mga imbento nilang kanta. Isang oras din ang inabot ng kanyang paghuhugas. Sa dulo, kulubot ang kanyang balat. Nagpunas siya ng mga kamay at braso sa t-shirt na nakasabit sa silya malapit sa ref. Noong unay tissue ang gamit niya sa paghuhugas, pero pansin niya ang laki lagi ng gastos niya sa grocery. Kaya ang ginagawa niya ngayon, t-shirt na suot kahapon ang nagiging punasan. Bago matulog, ilalagay niya na sa hamper ang t-shirt na nagsilbing hand towel buong araw. Pagkaligo kinabukasan, ang pinagbihisan niya ang magiging bagong hand towel. Nakatipid na siya, nakatulong pa sa kalikasan. Siya talaga ang tunay na environmentalist. Pinagpawisan siya sa trabaho. Pinamunas niya ng noo ang manggas ng suot niyang t-shirt habang pinupunasan ang wisik at tapon sa kanyang sahig gamit ang hindi masyadong epektibong floor mat. Nabili lang niya ito sa mamang naglalako isang gabing galing siya sa bakery. Muntik na siyang bumili ng abubot sa kasama ng mama. Buti na lang at mas maboka ang nagbebenta ng floor mat. Malas din kasi hindi nga naman ito absorbent. Pero pwede nang pagpunasan ng sapatos pagkagaling niya sa labas. Iyon kasing isang mama, ang benta ay vase at painting. Ano naman ang gagawin niya sa painting? Dapat talaga mag-painting na lang siya. May kaunting husay naman siya sa Photoshop eh. Pagkatapos, gagamit siya ng kung anong website sa US na kayang mag-print ng bersyong paint by the numbers ng kanyang drawing. Magiging tunay na painting na ito. Ipapakwadra niya. Baka nga pwede pa niyang ibenta ang magiging obra maestrang kalalabasan. Matagal na niyang pangarap maging artist. Wala nga lang siyang masyadong talento. Gusto niyang maging pintor pero hindi niya kayang gumuhit. Gusto niyang maging composer pero wala siya sa tono. Gusto niyang maging eskultor kahit na sa pamamagitan ng 3D printing man lang. Naisip niya, halos 40 na siya. Dapat hinahanda na niya ang huling baitang ng buhay niya. Sa estima niya, aabot siya ng 70 kasi ang tatay niya 30 na matay. Ang kuya niya 50. Siguro kung magkakaanak siya, aabot ito ng 90. Pwede na rin. Siyempre pa, malabo na siyang magkaanak. Lalo na't lagi lang siyang nasa loob nitong kanyang abadiya sa Orange Homes. Pero masarap ding mangarap. Tulad ng pangangarap niyang maging pintor. Noong bata siya, mas matapang siya. Bumili siya ng keyboard gamit ang premyong 5,000. Natanggap niya ng manalo sa Pantipalak. Umabot siya ng regionals o division. Basta iyong kaunti na lang, nationals na. Iyon ang unat huli niyang pagkapanalo. Magaling kasi siya noong tumakbo. Ang bilis niya talaga. Noong ngang nanalo siya ng 5,000 pesos, ang sabi na abot niya ang bilis ng tunog. Ilang araw din niyang sinubukang magpalabas ng Sonic Boom. Akala niya katulad na siya ni Guile sa Street Fighter. Ang aso, nabalian siya ng binti sa paglalaro ng lungsong baka. Ayun, tapos ang karera niya bilang atleta. Tanggap na rin naman niya. Mas mainam na ngayon. Hindi siya nagmamadali sa kahit ano. Hindi niya kailangang maging mabilis. Nasa kanya na ang lahat eh. Hinihingal nga lang siya. Aakyat pa lang sa second floor ng bahay. Ang keyboard na yon ang pampalubag loob niya sa sarili. May cast pa lang siya noon, hindi pa sinasabi ng nanay niya na hindi na siya pwedeng tumakbo kahit kailan. Ako si Yu Eliserio. Ako ang autor ng
Tatlong larawan.